Hello mga kababayan, nandito po ngayon tayo sa may Luneta Park. Ito nga po sinasagawa itong rally po. And dagdag ko lang, ang ating mga kawani ng lungsod ng Maynila, ang ating mga kapulisan, ang ating mga doctors at iba pa ay dineploy. Kinausap kayo ng umaga ni Mayor Isko Moreno para sa maayos na rally ngayong araw. Dahil kaming kabataang estudyante na ay sawang-sawa na rin sa katiwalian, sa pagluloko at kawalang-iyaan ng Administrasyong Marcos at Duterte. Mga kababayan, galit na ba kayo? Nang dahil sa baha sa Espanya, binaha na rin kami ng mga matataas na matrikula, sunod-sunod na online classes at kawalan ng kakayahan na magamit ang aming mga pamantasan. Sana hindi na kami nag-enroll. Sana nag-swimming na lang kami. Gusto nila ng globally competitive na student, pero ayaw nila magpakawat sa budget cuts. Nasaan ang pondo para sa edukasyon at flood control? Nasa bulsa na nila. Ayon, kinurakot na nila para sa kanilang ghost project. Wala nang iba. Ang iba pang pwede nilang gawin, kundi ang ibalik ang pera ng taong bayan. Sabay-sabay natin isigaw, Marcos Singilin! Duterte panagutin! Duterte panagutin! Marcos Singilin! Servisyo sa tao! Huwag gawing negosyo! Huwag gawing negosyo! Serbisyo sa tao! Maraming salamat po! Yan, mga kabaha. Muli na salamatan natin ang grupo mula sa Wanda at Juan Yubel. Ating kabataan. At ngayon, ipinakikilala natin His Excellency, Most Reverend Gerardo A. Alminaza, Bishop mula sa San Carlos, Negros Island. Magandang umaga sa ating lahat. Salamat sa baha sa Luneta ngayong araw na to. Kay gandang pagmasdan ang pagkilos ng taong bayan. Dito dapat naroroon ang simbahan. Kapit-bisig ang taong bayan, kasama ang kabataan at nakatatanda, kaisa ng iba't ibang sektor sa pakikibaka para sa katarungan at tunay na pagbabago. Naniniwala ako kasama nato, sorry, Tagalog na ko. Mabuhay! Naniniwala ako kasama natin ang ating Panginoon dito ngayon. Pagpupugay sa inyong lahat, ipinapahayag ng Panginoon sa Salmo chapter 12 verse 5,
Pinagsamantalahan nila ang mahihirap at ninakaw ang kakaunting mayroon sila. Sabi ng Panginoon, sasagipin ko ang mga dukha at mahihina at parurusahan ang mga nananakit sa kanila. Hindi dapat maghari magpakailanman ang mga dinastiyang nagnanakaw ng salapi ng bayan. Labanan natin ang korupsyon. Manindigan tayo para sa mga dukha sapagkat sila ang pinakabiktima ng pandarambong na ito. Sobra na, tama na. Buong lakas nating isigaw, hayaan tayong marinig ng buong bayan. Lahat ng sangkot dapat managot. Lahat ng sangkot, hindi masama ang magalit kung dahil mahal natin ang Diyos at ang ating kapwa na naghihirap. Dapat lang magalit sa korupsyon at katiwalian. Yan ang tanda ng tunay na pagmamahal at pagmamalasakit. Ang mga kriminal na ito na nagsamantala sa inilahat na posisyon, dapat yun ang matakot sapagkat babangon ang Diyos sa pagkakaisa ng bayan. Mula sa pinakamaliit na kontraktor hanggang sa pinakamataas na posisyon, binalaan na kayo magsisi, itigil ang mga buktot na gawain, ibalik ang inyong ninakaw. May baha na sa Luneta, baha laban sa korupsyon, handa nang lumunod sa inyo. Lahat ng sangkot dapat managot. Mga kababayan, kapatid, kasama, kaibigan, huwag tayong matakot sa pananakot at pagpapatahimik. Huwag tayong malinlang sa matatamis na salita, sa mga nagbabalat kayo o sa mga bulaang paggamit ng ngalan ng Diyos. Paigtingin natin ang laban sa korupsyon, sa paglabag sa karapatang pantao at sa lahat ng kabuktutan. Ipahayag natin ang katotohanan, katarungan at pananagutan. Sumasa atin ang may kapal, ang ating mahal na Diyos. Mahalap na pagbati mga kababayan. Mabuhay ang malakas na ragasa ng baha ng mamamayan sa Luneta. Marcos Jr., hari ng korupsyon, pasista, itakwil, labanan! Mga kababayan, parang ako lang ang nakabota sa umagang ito. Dahil sa Bulacan at Pampanga, baha hanggang ngayon. Naubos ang flood control project at pump to market road budget, pero ang mga kalsada ang dapat kontrolin, wala. Kaya baha pa rin hanggang ngayon. Kaya napakahalaga po ang pagkilos ninyo, pagkilos natin para sa magsasaka. Ano epekto ng baha ng mga flood control project na GOS? Una po, ang magsasaka dumaranas ng matinding kahirapan, kagutuman, lalo ngayon. Pangalawa, ang pagkain na dapat ay aani ng palay na lubog, nasira. Ang sabi ng gobyerno, 15% ang decrease sa pagkain o sa palay dahil sa GOS Flood Control Project at Farm to Market Road na GOS. Kaya lalong gutom kami, lalong gutom tayo. Kaya ano ang dapat gawin? Mahalaga po ngayon at sa mga susunod na araw,
ang ating pagkilos. Ipaglaban ang ating karapatan. Palakasin ang lokal na produksyon ng pagkain, hindi importasyon. Muli po, Marcos Jr., hari ng korupsyon, asista, dapat itakwil at labanan. Mga kababayan, darating ang araw, magtatagumpay ang ating pakikibaka, sumulong, magkaisa, makibaka, magpunyagi. Mula sa hanay ng mga makakalikasan, ako si Jonila Castro mula sa Kalikasan People's Network for the Environment. Nandito kami dahil magkaugnay ang issue ng pagsira sa kalikasan at ng korupsyon. Parehas na dinulot ng bulok na sistema. May pagbaha dahil inuna ang kita ng malalaking korporasyon kaysa pagdepensa sa kalikasan. Dahil inuna ang mangurakot ng gobyerno kaysa serbisyo sa mamamayan. Si Marcos Jr., kunwari may pakailam sa kalikasan at sa krisis sa klima, yun pala gagamitin lang para sa greenwashing projects niya. Ang flood control projects, kunwari para tugunan ng baha, yun pala para maging balod ng korupsyon. Sa lalim ng putik at kahirapan na kinalulubugan ng mamamayan, kulang na kulang ang mga putik na binato at pinahid sa mga gusali at larawan ng mga kurakot at magnanakaw. Ang bawat punong pinutol, kapalit na mga gusaling hindi naman tayo ang makikinabang. Ang bawat sira at multong flood control